alamat ni malakas at maganda. Noong unang panahon, wala pang tao sa lupa, maraming iba't ibang hayop at kulisap sa paligid. Puno ng mga isda ang mga ilog, iba't iba rin ang uri ng mga halaman. Sa isang dalisdis ay may tumubong mga puno ng kawayan. Sumasayaw ang mga dahon at mga katawan ng mga ito kapag umihip ang hangin. Isa sa mga puno ay may mataas na matabang sanga. Kakaiba ang mga sanga dahil napakalaki. Ano kaya ang laban nito? Buksan natin para malaman natin. Tinuka na tinuka ang mag-ibon ng ibabaw ng malaking kawayan at narinig nilang lumagit iyon. Tuloy sila sa pagtuka hanggang sa mabiyak sa gitna ang kawayan. Pati sa gitna ang kawayan, nakita ng mga mag-ibon at iba pang mga hayop ang dalawang tao sa loob nito. Natutulog ang mga ito, isang lalaki at isang babae. Nagising ang dalawang tao sa loob ng kawayan. Bumaba ang mga ito. Naglalapitan sa kanila ang iba't ibang mga hayop. Natuwa ang mga ito. Mayroon na tayong magkakasama na mag-aalaga sa atin, sabi ni Aso. Tama kayo, anang lalaki. Mula ngayon ay kami na ang mag-aalaga sa inyong lahat. Kami ang bahalang maghahanda ng pagkain at titirihan ninyo, saad ng babae. Teka, ano ang itatawag namin sa inyo? Tanong ni Kambing. Hindi namin alam ang inyong mga pangalan, sabi ni Maganda. Kami ay may mga pangalan, dapat ay mayroon din kayo, singit ni Pusa. Wala kaming pangalan, sabi ni lalaki. Nagkakatinginan ng mga hayop, tatanong sila sa isa't isa. Ano ang tatawag natin sa kanila? Tanong ni Pagong sa mga kasamahan. Nahinto ang pag-uusap nila nang nakarinig ng malakas na sigaw. Saklolo, tulungan ninyo ako! Anang tinig, nako si kabayo iyon, ano kaya ang nangyayari? Pinuntahan nila ang sumisigaw at nakita nilang naipit ang isang paa ni kabayo sa malaking bato. Tulungan natin siya, kawawa naman, sabi ni Aso. Pero malaki ang mga bato, hindi natin kaya, sabi ni Kalabaw. Agad kumilos ang lalaki. Lumapit siya kay kabayo. Itinulak niya ang malaking batong nagkakadagan sa paa ng kabayo. Madali niyang itinulak ang bato. Ang lakas niya! Bulalas ni Kambing. Alam ko na ang dapat nating itawag sa kanya, sigaw ni kabayo. Dahil madali niyang naitulak ang mga malaking bato, tatawagan natin siyang malakas, sagot ni Aso. Sa kanya, ano naman ang itatawag natin? Usisa ni Manok na nakaturo sa babae. Dapat makaisip tayo ng pangalang babagay sa kanya, sagot ni Unggoy. Naisip ang lahat. Nahihirapan sila dahil wala silang pangalang maisip na bagay sa babae. Maya-maya may dalawang ibon ang dumapo sa magkabilang balikat ng babae. May dalang bulaklak ang mga ibon. Inilagay ng dalawang ibon sa magkabilang tenga ng babae ang mga bulaklak. Nakatingin ang naroroong mga hayop sa ginagawa ng mga dalawang ibon. Si Malakas man ay nakatingin sa kanila. Nang mailagay ang mga bulaklak sa magkabilang tenga, ay nakapangiti ang babae. Buong paghanga naman nakatitig si Malakas sa babae. Lalong gumaganda ang babae dahil sa dalawang bulaklak sa tenga nito. Lumapit si Malakas sa babae at hinapros niya ito sa buhok. Napakaganda mo naman, ang wika ni Malakas. Oo nga, ang ganda mo talaga, Las-las ni Pagong. Bagay sa iyo ang mga bulaklak. Biglang nagtatahol at nagtatalon si Aso na patingin sa kanya ang lahat. Alam ko na, itatawag natin sa kanya. Alam ko na, sigaw ni Aso. Ano? Isang tinig na tanong ng lahat. Tawagin natin siyang maganda, sabi ni Aso. Maganda? Aba, bagay nga sa kanya dahil napakaganda niya.
payo ni Kabayo. Kung gayon ay maganda ay tatawag natin sa kanya. Sigaw ni Baka. Lumapit si Maganda sa mga hayop. Masaya siya dahil may pangalan siya. Maraming salamat sa inyo. Umaasa kayo na magiging tagapagtanggol at napag-alaga ninyo kami ng malakas. Mula noon, ang lalaki at babae na lumabas sa kawayan ay tinawag ng Malakas at Maganda. Sila ang naging tagapag-alaga at tagapagtanggol ng mga hayop sa gubat, kaya naman mahal na mahal sila ng mga ito. At yan ang kwento